Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga cancer o cancer mula November 24 to 30, 2024? Pwede nangyari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na nakakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin niyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo napansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung panonoorin nyo rin ang inyong sun, moon, at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yon ay mag-resonate na sa iba sa inyo. Well, para to sa mga ex. Kasi pwede rin kasi itong ex-wife eh. Ex-wife, single, byuda, na babae. Okay, babae lang sinasabi ko. Na para bang, eto, magbubunga ang kanyang pinaghirapan. So, ano tong stability na to? Magkakapera. Kakaroon ng sapat na pera para bayaran ng mga dapat bayaran. Magiging masaya siya dito. So, saan ang galing to? Ito nga, stability sa pera. Probably magkakapera. O mapopromote. Depende kung anong klaseng hard work yung ginawa niya. Na yun nga, magbubunga. So, sabihin natin maraming OT. Hindi marami ring pera, di ba? Dahil may ipon yung OT. So, yung extra income doon. Pwede dagdag sa basic salary. O nakakota siya. Diba? Depende kasi kung anong trabaho ng iba sa inyo. So, naghirap siya makakota. Di, eto, bubunga yung kanyang pinaghirapan in a way na kakaroon siya ng solid foundation. Makakapag-ipon siya, mababayaran ang mga dapat bayaran. Basta ang mahalaga, masaya siya dito. Sa 10 of Cups. So, ulitin ko, single, ex-wife, single na babae, ex-wife, byuda. Sila yung natamaan ng reading na to. Okay? Kasi dito, niilala ng energy niya eh. Ito na kasi yung outcome. Sa 9 of Pentacles, nagiging dedicated siya sa kanyang trabaho. Tama-tama. Nandito yung stability, security. Pero more like stability to. Solidity. Sa ano ba to? Emperor. Kasi ano siya eh, gusto niya maging in control, pero probably power. So, power, money, di ba? Saan mo makuha yung power sa money? Money is power, sabi nila. Dati yung masaya. Yun ang importante. Masaya. Mahaba pang oras, dagdagan pa natin. So, kung di man tumama sa inyo to, di baka para sa someone na malapit sa inyo. Ito, yung mga sinabi ko dito, yung description. Pero tingnan natin dito. Ngayon, King of Cups naman ang bida ba? Tingnan natin. Oh, dalawa king eh. So, sino bida dyan? Wala. Dalawa kasi yung tao, di gawin ko na lang energy sila lahat. Para di ako malito. So, ano yan? Well, ang dating sa akin, yung iba sa inyo, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, pero probably nangyayari na to. Nasa toxic relationship to, hindi to toxic environment sa work o kaibigan.
relasyon tong tinatakel ko dito o dinidescribe o dinidiscuss. Nasa toxic relationship yung iba sa inyo, oh. Pero ang maganda dito, mukhang maayos naman. Ma-overcome nila yung mga challenges na kinakaharap o pwedeng kaharapin dito. Dahil maganda yung outcome natin, Hierophant, na pwedeng may kinalaman sa commitment. Marriage card din kasi to. So, sa madaling salita, sila pa rin sa kabila ng toxicity dito. Kasi dalawa yung king eh. So, ibig sabihin, may chance ng solution pag ganyan. Sila rin yung aayos ng problema. So, para to sa mga nasa in a relationship o kasal na yun nga, magiging toxic o nasa toxic ng sitwasyon. Pero alamin natin ano ba itong klaseng toxicity para malaman nyo, di ba? Maging clear sa atin kung tatamaan ba kayo o tinatamaan na ng willing na to. Anong toxicity ba to? Na ito po. Well, ito kasi card ng on and off connection, flirtatious card. So, depende. Anong case ng iba sa inyo. So, yung toxicity, pwedeng may someone na flirt, pawala-wala sa connection, hot and cold. Ano pa ba? Yun lang. Anyways, patay na ibang detalye dito. Extra message. Oh, they'll be back. So, may mga iba sa inyo na may taong from the past na maaaring magbalik. Sa week na to. Sabi, they'll be back. Expect to hear from them soon. So, friend ba to? Ka-workmate? Relative o ex? Ano to? 10 of, ba to? 10? Wheel of Fortune. So, yun na nga yung cycle. Magbabalik. Malaki talaga chance. Pero sino kaya? Saan mo na nakaaway nyo? No, na yun nga. Ito rin kasi ito eh. Itong message ito rin yun. Cycle. Nakaaway nyo. So, sino kaya yung nakaaway? Ang iba sa inyo. Pero dahil maganda tong presence nitong Wheel of Fortune, so maganda intention. Okay? Kaya siya magbabalik, maganda intention. So siguro dahil para ituwid ang pagkakamali o to bring good changes. Kasi good change din naman yan, Wheel of Fortune. Happy change. Para sabihin na kinarma siya. Kasi karma card din yan, di ba? Jupiter. Ito nag-away nga eh. May parang di pinagkaunawan dito. Ngayon, kung 10 of Pentacles to, so probably ex-husband, ex-wife, someone na may anak sila. Pero pag ganito kasi, pwede rin kapamilya to. Biological siblings, biological parents, ex-wife, ex-husband, ano pa ba? Anak, siguro. Kasi family card to eh.
O anyone na, example lang, nakaaway dahil sa titulo ng lupa, titulo ng bahay, anything na contract, inheritance, uh, pamana, nag-away dahil sa pamana, pwede rin kasing ganun. So, case-to-case basis ng pinag-ugatan ng problema. Oh, isama na rin natin yung ex-boyfriend, ex-girlfriend. So, ano pa ba mabubuo natin dito? O pera yung pinag-awayan. Pwede rin kasi. So, again, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo fit sa sitwasyon mo. So, pwedeng pinag-awayan din ay lupa. Subdivision. Kotse. Any form na parang pag-aari. So, kundi yung pera, lupa, bahay, kotse. Possession ba? Yun, parang possession yung pinag-awayan dito. So, again, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo fit. Ngayon, nagdala natin ng info pa. Ito yung zodiac sign. So, kung dito applicable sa inyo, di dito, zodiac sign. Sino yung someone na magbabalik sa past? Leo, Gemini, o Gemini ulit. Dalawang Gemini, oh. Tinatlo ko na nga yung zodiac sign, ulit pa rin yung Gemini. So, malaki chance Gemini. Kung di Gemini, ay Leo. Ngayon, kuha tayo ng iba pang detalye dito. Clarity. Take time to think about your situation to gain clarity. So, may encourage na magkaroon ng clarity sa week na to. So, anything na parang nag-bring ng confusion. Sa iba sa inyo, ano to? Dalawa. Feelings. Take time out to explore deep emotions you are experiencing. Ano to? Parang ito yung homework ng iba sa inyo. Aralin nila ang kanilang nadarama. Explore the deep emotions you are experiencing. Embrace what destiny has in store for you. So, pag ganyan, acceptance na yan. Accept mo lang kung anong meron ka. Diba? At tanggapin mo lang kung anong ibigay sa'yo ng destiny. Embrace daw eh. Whether good yan o bad. Embrace lang. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.